Prayer to take authority. In the name of Jesus, I take authority and I bind all the powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature, and in fire. You are the Lord over the entire universe, and I give you the glory of your creation. In your name I bind all demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our Mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come and defend us and our families in the battle against all the evil ones that roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all the powers and forces of evil to depart right now away from us, our families, our homes, and our land. And I cast you at the foot of the cross to remain there forever. And I thank you, Lord Jesus, for you are a faithful and compassionate God. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at maging ang kapangyarihan ng mga kaaway, at walang makapipinsala sa inyo. Lucas, Kabanata 10, Talatay 11. Mga kapatid, magandang araw po, pagpalang araw sa ating lahat. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. Ang sa inyo po'y patuloy pong nag-aanyaya. Samahan niyo po kaming muli sa ating pagtalakay sa buhay ng bawat taong nakaranas ng himala, nakaranas ng pagpapala buhat sa Panginoon. Tunay hong buhay ang ating kalaban. Tunay na buhay ang dyablo. At sa ating buhay pananampalataya, may mga katotohanan at pangyayari po na siya ay patuloy pong gumagalaw sa ating panahon. Kung inaakala nino man na ang galaw ng kadiliman ay isang kwento-kwento lamang, sa ating pong panauhin sa araw na ito, siya po mismo ang magkwekwento sa atin ng kanyang karanasan sa kanyang pakikitunggali laban sa galaw ng kadiliman. Ano ang naging epekto nito sa kanyang buhay? Anong nangyari sa kanya matapos siyang magkaroon ng spiritual warfare? Samahan niyo po ako at atin pong alamin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng simbahan laban kay Satanas.
Magandang araw po sa ating lahat at kapayapaan ng sumainyo habang kayo ay nanonood at nakarating ng programa ito. Isang mapagpala at mabiyayang oras po ng pakikinig at panonood muli sa ating gagawing pagtalakay at paglalahad ng katotohanan at ng mabuting balita na galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, ako po si kapatid na Denmar Santiago. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat mayroon na naman tayong isang sandali na pagbubulay-bulayan at bibigyan ng kaliwanagan sa oras na ito. Ito ay kalooban ng Panginoon na inyong mapakinggan at mapanood ngayong araw na ito sapagkat ito ay may mahalagang kinalaman sa ating lalong paglapit sa ating Panginoon. Ang kwento ko po ng aking pananampalataya ay isang halimbawa ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon na lalong naglalapit sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Katunayan nga po, noong ako ay napasama sa ilang mga kabataan sa Novaliches, bilang isang grupo kami ng mga kabataan noon na kami ay nangangaral ng salita ng Panginoon o nababahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, ay hindi naman maaari kaming tumanggi sa ilang pagkakataon na naibibigay sa amin. At ito nga ay naganap noong nakaraang taon lamang, kung saan ay nakaengkwentro tayo ng isang hindi makapaniniwalang bagay at isang pangyayari na sa atin ay nagbigay ng inspirasyon para lalo pang lumapit at umasa sa kapangyarihan at magagawa sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Itong pangyayaring ito ay naganap doon sa bayan ng Novaliches. Hindi lamang nalalayo at maglalakad ka lamang ng konti mula sa palengke ay mararating mo na ang bahay na ito ng isa nating kapatid at malapit na kaibigan mula sa ating mga kaibayo, no? Sa ating pananampalataya. At ito nga nangyari nung kami ay papunta sa naturang bahay. Ang aming iniisip ay kung ano ang aming ipapahagi na katotohanan upang sa gayon ang ating mga kaibayo sa pananampalataya at mga kaibigan ay magkaroon ng kaliwanagan sa pag-unawa sa salita ng ating Panginoon. So habang naglalakad kami ay nag-uusap-usap sa kung ano man ang mangyayari. At ngayon habang kami ay naglalakbay patungo doon sa loob lamang ng 5 minuto na aming paglalakad. Tinatayang 5 minuto ay nakarating na kami sa bahay na iyon at di naman katagalan ay umakyat kami sa kanilang hagdan sapagkat ang kanilang tahanan ay nabubuo ng twofold, no? May baba at may taas. At yung baba ay iba ang nakaupa at sila naman ay nasa taas. Ngayon naman yung bahay na ito. Ang bahay na ito ay tinitirhan ng isa sa ating mga dadalawin sana ng araw na iyon. Dinalaw natin sila at umakyat sa kanilang bahay upang sana ay pagbahagi sa kanila ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Subalit, naramdaman natin ang ating babahaginan, yung taong ating bibigyan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Siya ay naratay sa kanyang higaan
At sa hindi malamang kadahilanan, siya ay nagsasalita ng iba't ibang wika. At ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Kanyang mga mata ay namumuti. At nakikita ang ugat sa mga ito. Kapansin-pansin din na tila nagbabago ang kanyang pinta ng kanyang mukha. Dumidilim at nakikita sa kanya ang kapangyarihan ng kadiliman. At hindi ko mapagtanto kung ano ang kanyang sinasabi. Siya ay ubod ng lakas sa kanyang pagwawala habang siya ay nakatali doon sa kanyang higaan. Ang babaeng ito ay sinasabi ng kanyang 5 kasamahan, kabilang na ang kanyang mahal na asawa na ang babaeng ito ay dinalaw o sinapian ng diablo. Sa pagkakataong ito ay hindi natin alam kung ano ang ating gagawin sa puntong yaon na ating naabutan. Ngayon man ay ating hiningi sa Panginoon ang habag mula sa Kanya kung ano ang gagawin natin. Kasi hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa pagkakataon nito. Isa kaming grupo, tumulong-tulong yung aking mga kasama para umawi at manalangin sa tabi ng babaeng niyo. Subalit patuloy siya nagwawala at hindi magkamayaw ang kanyang mga kilos at mga pagsisipa na ginagawa. Maya-maya pa ay nangusap siya at hindi ko naintindihan. Hindi ko alam kung nagsasalita siya ng Latin o ng anumang wika. Ang sabi ko sa kanya ay, kung ipapanatag mo ang iyong sarili, ay kakausapin kita at pag nagkausap tayo, ay magkaroon tayo ng negosasyon dahil hindi tama na nandiyan ka sa katawan na yan. Ngayon, dahil sa tinatawag ng pangangailangan, ay hindi na natin nagawa lumapit sa otoridad. Bagkos ang ginawa natin ay tayo mismo, mga laiko, kung tawagin, ang gumawa ng paraan at humingi ng tulong mula sa Panginoon. Na ating sinasabi na palagi nating sinasabi na sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, lumayas ka. Sinasabi natin sa diablo na sumasapi sa kanya, na lumayas ka sa pangalan ng Panginoon Kristo. Wala kang magagawa laban sa kapangyarihan ng anak ng Diyos. At mula doon, nagsalita ang babae. At kanyang sinabi, gusto niya raw makakawala. Dahil nasasaktan na siya. Bumalik ang boses ng babae na ating nakikilala. At sa pagkakataon yun ay tinamaan ako ng kaawaan sa kanya. Sapagkat namumula na ang kanyang mga paa at mga kamay sa kanyang ginagawang pagwawala at sa kanyang pagkakatali. At ayun nga ay inutusan ko ang aking mga kasamahan na siya ay pakawan. Kasama ng tiyuhin at ng asawa ng babae ay pinakawalan namin siya. Subalit ang sa lahat ng ito ay siya ay nangibabaw palalo. Siya ay umangat sa ere at siya ay patuloy na nagkikislo. Na hindi namin maintindihan pa paano siya huhuli. Sa sobrang lakas niya kami ay lumipad. Katunayan ng inyong abang lingkod, ang inyong abang lingkod habang nagbabasa ng ika-91 na kabanata ng Salmo at nananalangin at ipinipilit sa kanya na yung basahin ang salita ng Panginoon at yung tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas.
Ano ang ginawa niya sa inyong kabanlingkod? Ang ginawa niya, itinulak niya. Ito po ang kapahamakan na idudulot ng isang tao na nangangakas pagpalayas ng demonyo sa isang tao. Tinulak niya ako. Sa takot ko, akala ko mamamatay na ako. At sa pagkakataong yun, humingi ako ng gabay at hapang sa Panginoon. Dahil ito ay kalooban niya, hindi ito sinasadya o aksidenteng padatnan namin na siya ay nagkakaganito. Ito ay kalooban ng Panginoon upang ipakita sa amin ang kanyang bugas na kapangyarihan at pag-ibig para sa bawat isa. At nang binigyan niya ako ng tapang at lakas ng loob, mga kapatid, ano-ano sumunod na nangyari? Ang nangyari ay ito. Alam niyo po ba na ang Panginoon mismo ang pumilos sa pamamagitan ko? At siya ay nangusap. Naramdaman ko ang pagbaba ng Espiritu Santo habang kami ay nananalangin at umaawit. Kada awit at pananalangin namin siya ay tinatamaan. Siya ay sumisigaw. At hindi namin maintindihan ang nararamdaman namin sa aming kalagitnaan sapagkat kumikilos sa kalwalhatian ng Panginoon. At hindi nagtagal. Ang babaeng ito ay lumaya mula sa pagkakaalipin ni Satanas, mula sa pagkakasapi sa kanya ng mga demonyo. Hinang-hina ang babae. Pagkatapos nun kaming lahat ay nakaramdam din ng pagod. Pagod na ngayon lamang namin naramdaman sapagkat isang beses lamang ito nangyayari sa amin. Araw ng pagsisimba nun, nang dalhin namin ng babae sa simbahan. At anong nangyari nung umaga na kami ay gumising para kami ulit dumalaw sa kanila. Sinabi ng lalaki ay muli na naman nagbalik ang masamang espiritu sa kanya. Hindi namin siya magawang dalhin sa simbahan dahil nga umaayaw siyang pumasok. At nung siya ay ipilit namin itulak at siya ng aming pagtulong-tulungan ng mga tao na nasa loob ng simbahan upang ipasok, siya ay biglang naman malay at humilata sa gitna ng sahig na simbahan. Kami ay nagulat. Akala namin doon siya magwawala, hindi pala. Doon pala nanahimik ang masamang espiritu sa kanya. Nang siya ay gumising, ang sinasabi niya, yung mga masasamang espiritu ay nasa labas ng simbahan. Nag-iintay sa kanya at nagsasabi, kapag ka lumabas ka rito, ay ikaw ay aming kukunin muli. Kaya kami at kasama ng inyong lingkod ay nanalangin sa labas ng simbahan upang itabo yung mga masasamang espiritu na yun upang sa pag-uwi ng ating kapatid ay siya ay magkaroon ng kapayapaan na at hindi nasundan pa ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang punot dulo ng lahat ng ito ay aking napagtanto ng malaman ko ang aking kasaysayan. Naalala ko sa aking pagkabata ay bukas na ang aking ikatlong mata kung saan ito ay nagbibigay sa akin ng paningin upang ako ay makita ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Nakakarinig ng kung ano-anong kababalaghan sa aking paligid. At nabuksan nga ito dahil sa ilang beses na pagkukonsulta
sa mga albularyo tuwing ako ay mayroong sakit ng bata. Kasi sapagkat ako, sa aking kasaysayan, nung ako ay nung bata pa, ay masyadong sakitin. At ang ilan sa aming mga pamilya ay talagang papamahiin. Kaya, nang malaman ko at napagtanto ko ng mga bagay na ito, ay ito talaga ang naisip ko kaagad na punot dulo. Ang mga paranormal na bagay na nauugnay at nagaganap sa aking buhay. Kaya naman ako ay nagplano at nagdesisyon o nagpasya na lumapit sa simbahan. Nang time na yun ay ako ay nagpipisan sa ating pari sa simbahan. At inikwento ko sa kanya ang aking naging kasaysayan mula sa aking pagbubukas ng aking ikatlong mata at sa aking naranasan nung ako ay magkaroon ng pagkakataon na magpalayas ng demonyo sa isang babae. At sinasabi niya sa akin at pinayuhan niya ako na kinakailangan na ako ay dumaan sa isang deliverance prayer. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na pumayag at sumang-ayon kay Father. Kaya ako ay nagpa-deliverance prayer, doon ko naramdaman na kunti-kunting nawawala ang pagkabalot ko ng kadiliman sa aking pagkatao. Unti-unti nalilinis at napapalitan ang aking espiritu. At maraming salamat sa Diyos sapagkat ako ay pinalitan niya at ginawa niyang bago nung ako ay lumapit sa kanya. Alam niyo ba mga kapatid, minsan sa ating pagkaabala sa buhay ay hindi natin nalalaman na hindi na tayo natatakot sa ating kaaway. Tandaan natin ang sinasabi sa ating Apostol San Pedro na ang diablo ay parang liyong umaatungal, naghihintay lamang ng biktima na kanyang lalapain. Huwag na sana natin kalimutan na bagaman tayo ay mananampalataya, ay maaari tayong poksukin, dayain, o saktan ng diablo. Ito ang ating dapat napakatanda sapagkat ginagabayan tayo ng Diyos sa ating mga lakas. Ngunit kapag tayo na ang nagtakwil sa paggabay ng Panginoon at inaakala natin tayo ay marunong na sa lahat ng mga bagay, doon tayo magkakaroon ng pagkakataon na ibinibigay kay Satanas para tayo ay atakihin at sirain niya sa ating pagkakatiwala sa ating Panginoon. Kaya, bagaman tayo ay hindi dapat patakot sa kanila, gaya ng sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, mas maganda nang tayo ay matakot sa mga bagay na ito, gaya ng sa impyerno, sa diablo, sa demonyo, o kay Satanas man. Upang tayo ay matuto na lumapit at umasa sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa tayo, ay bibigyan niya ng lakas ng loob upang ang diablo na ating kaaway ay ating matalo at ang ating Panginoon sa Kristo naman at ang banal na Espiritu kasama ng Diyos Ama ay tayo ay gagabayan o protektahan at ipagtatanggol mula sa puwersa ng kadiliman. Mga mahal na kapatid, nawa tayo ay natuto sa aking naging karanasan. Huwag tayo pumasa sa ating mga sarili. Tayo ay karoon ng pananampalataya
Panginoon, gaya nga ng sinasabi ng apostol na si Santiago, na nagsasabi, magpasakop kayo sa Diyos at linisan sa inyo ang diablo. Pagpalain po kayong lahat ating Panginoon at palang araw po sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, sa iyong pangalan, pinupuri ka namin dinadakila. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon at bukas. Ikaw ang Diyos ng kalayaan. Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Aming Ama, sa oras pong ito, narito ang aking mga kapatid, nakikinig sa kanilang mga tahanan, nakikinig sa kanilang mga kalagayan sa oras na ito. Saliksik mo laman ang kanilang mga puso. Batid mo ang kanilang iniisip sa mga oras na ito, dakilang Diyos. At sa oras pong ito, mapagpalang Diyos sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus na wala hanggang kaliwanagan. Winika mo, Panginoon, na sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng lupa, at maging sa ilalim ng lupa, walang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. At ang lahat ng dila ay magsasabi, ang lahat ng tuhod ay luluhod na si Jesus ay Panginoon. Aming Panginoong Diyos, sa mga oras pong ito, patuloy mong dinggin ang panalangin ng mga kapatid kong nakikinig, mga kapatid kong nanonood sa kanilang mga tahanan, mga kapatid na ratay sa banig ng karamdaman, mga kapatid namin nilalagnat, tinatrangkaso, mga kapatid namin nangangailangan ng ganap na kagalingan, mga kapatid namin na inalipin, ginapos ng galaw ng kadiliman. Lord God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ay inaangkin po namin ang ganap na kalayaan, ang ganap na kagalingan, ang ganap na himaray dumadaloy buhat sa iyo. At katulad ng iyong mga patotoo, Panginoon, na sa huling araw, ang lahat ng mabautismuhan ay magtataglay ng kapangyarihang nagbubuhat sa kalangitan. May papatong nila ang kailang kamay sa may karamdaman at sila'y gagaling sa pangalan ko. At makapagpapalaya sila ng lahat ng uri ng masamang espiritu sa pangalan ko. Kaya dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na walang hanggang kaliwanagan ng Nazaret, inuutusan namin, dinudurog, winawasak ang lahat ng pang-aalipin, ang lahat ng panggugulo, ang lahat ng mga kaguluhan na inilagay ni Satanas sa buhay ng mga kapatid kong nakikinig sa mga oras na ito. Ikaw, kapatid, na alipin ng bisyo. Ikaw, kapatid, na alipin ng kaguluhan. Ikaw, kapatid, na alipin ng kawalan ng pananampalataya, sa pangalan ni Jesus ay aking pinalalaya. Sa oras na ito, tanggapin mo ang kalayaan. Ikaw, kapatid, na naigapos diyan sa iyong karamdaman, diyan sa iyong sakit sa oras na ito. Ikaw na may sakit sa puso, ikaw na may sakit sa bituka, sa ulcer, sa lahat ng parte ng iyong katawan, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Inuutusan natin ang lahat ng galaw ng kadiliman, ang lahat ng uri ng karamdaman na umaalipin sa mga templong tinubos ni Kristo 2,000 taon nang nakalilipas. Nalisanin mo ngayon din, Satanas. Lisanin mo, Satanas, ang mga templong ito, sapagkat yan ay tinubos ni Kristo at wala ka ng kapangyarihan, wala ka ng lakas. At sa oras na ito, tinatapakan ka namin, niyurakan at pinapalaya namin ang mga kapatid namin na ngayon nananampalataya, sumusuko ang kanilang buhay kay Jesus. Tinatanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sa oras na ito, dakilang Diyos, buksan po ninyo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos, Panginoon, ang masaganang pagpapala sa mga kapatid kong nakikinig na kasubaybay sa programa ng GSK Healing Online. Kaya dakilang Diyos, patuloy po kaming nananalig sa iyo. Patuloy po kaming nananampalataya at nananalig kami, Lord, katulad ng kapatid namin na nakakilala sa iyo, na aming napakinggan sa araw na ito. Ang kapatid namin na kumilala sa iyong kapangyarihan ay tunay na nakaranas ng himala. Kaya Lord, sa oras pong ito, nananalig kami, nananampalataya na ang lahat ng mga nakikinig, nakasubaybay sa kanilang mga tahanan sa programa ng GSK Healing Online ay tunay pong tatanggap ng himala, tatanggap ng pagpapala, tatanggap po
ng masakasandaang ibayo ng biyaya buhat sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng pagpapala, ikaw ang Diyos ng kalayaan. Pinupuri ka namin, aming Ama. Pinupuri ka namin sa iyong mga pangako. Pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. At sa oras na ito, tinanggap na ng mga kapatid ko ang himala, pagpapala at kababalaghan na dumadaloy sa kanilang buhay. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. At sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, kaisa ng Espiritu Santo, sa panalangin ni Maria na aming ina, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures to this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Isa na naman pong kwento ng katotohanan, kwento ng himala, ang ating pong natunghayan sa araw na ito. Katulad ng ating mga kapatid na nakaranas ng himala at pagpapala. Ikaw kapatid na nakikinig sa iyong tahanan, ikaw na nakasubaybay sa oras na ito. Naniniwala kami na tinanggap mo rin ang himala, pagpapala, buhat sa ating Panginoon. Kaya inaanyayahan kita na nakasubaybay at nakatanggap ng himala. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe ng inyong patotoo sa aming Facebook account, GSK Healing Online. At gayon din po naman, kami po'y sundan sa ating YouTube channel, GSK Healing Online. Hanapin lamang po. Huwag kalimutang ito'y i-like, i-share at i-subscribe. At ibahagi po natin ang katotohanan ng himala ng Panginoon
na patuloy pong kumikilos sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at higit natin pinagpapasalamat ang lahat ng biyaya na atin pong tinanggap. Salamat po sa inyong pakikisa sa programang ito. Salamat po sa lahat ng mga nakiging benefactor at mga prayer warriors ng GSK Healing Online. Salamat po sa mga buhay na ibinahagi sa programang ito. Patuloy po nating ibalik ang ating pagkilala sa ating minamahal na Father Founder, Reverend Father Leonardo Polinar, Pacem Founder, sa kanyang mga inspirasyon, aral, aklat na isinulat na nagiging gabay ng ating pagiging patuloy na paglilingkod patungo kay Jesus. Ipagpasalamat din po natin ang bawat panalangin na ating inilalapit sa Panginoon, kaisa ng ating mahal na ina, ang ina ng Del Carmen, na hindi ho nagpabaya, hindi nang iwan, bagkus tayo ay patuloy pong iniaakay patungo sa trono ng ating Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, ang papuri, pagsambat, pagluwalhati ay ating ibalik sa nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, na siyang bukal ng lahat ng himala at kagalingan, na siyang bukal ng lahat ng pagpapala sa ating buhay. Sa Diyos ang papuri, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online, ang sa inyo'y patuloy pong nag-iiwan ng mga katagang, si Jesus ay dakila, kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po.